Hello, everyone. It's another beautiful Thursday night, and welcome back again to another episode of Coffee Chat Season 2, where we brew amazing conversations and inspiring stories. So, mga ka-coffee mates and ka-coffee cakes, we have another special guest for tonight. But before anything else, we would like to thank first our sponsors. Siyempre, unang-una na dyan ang Hasinia Aesthetic Clinics. If you want to have a beautiful and glowing skin, punta na sa pinakamalapit nilang branches. So they have two branches currently, one in Shaw Boulevard, Mandaluyong City, and the other one is NS Amoranto, Quezon City. So for bookings, if you want to have bookings and checkups, you may contact them directly at 0929-275-1014 at 0906-208-8183. So they are always open, no? From Mondays to Sundays, that's from 10 a.m. to 8 p.m. So visit na guys if you want to have, your skin rejuvenated, brightened, di ba? So sugad na sa pinakamalapit na branches nila. And also, we also wanted to promote, no, encourage everyone guys because we do have an open auditions now for theater actors, particularly with First Son Productions. So this will be happening this coming Saturday, August 2, from 4:30 p.m. to 8 p.m. So punta na kayo kagad sa Mirror Theater Studio. Guys, please take note ha, second floor po tayo, and this will be happening in Poblacion, Makati City. So if you have any questions or inquiries, you may contact us directly here at Ignus Artist Novus Management or through our First Son production page. And then, beside from that, guys, again, we would like to encourage everyone to please do watch, subscribe to our live streams with Ignus Novus Artist Management. Syempre, we have every Mondays, that's Chikahan with Mami Ray. No, that's every 7 p.m. Every Wednesday naman, we have the Up Top Download podcast with Caleb Alvarez and Charles Leon Partido. Siyempre, medyo nasasamid pa tayo, di ba? And of course, every Thursday, we have Coffee Chat with the Ven Noveno every Thursday. So make 7 p.m. a habit, guys. Subscribe to our page at Ignus Novus Artist Management for you to get notifications whenever we are on live. And at the same time, we would also want to encourage everyone to please do like, follow, and subscribe our official pages. For Ignus Novus Artist Management, we have at Facebook and Instagram, Ignus Novus Artist Management. And for TikTok, that's at ignus.official. For First Son Production naman, syempre ang ating main page. Now, so we have for Facebook and Instagram, it's First Son Production. For YouTube naman, we have the First Son Creatives. So if you want to watch more of our contents, na syempre yung may mga kabuluhang contents, please do like and subscribe to our official page. So thank you so much mga ka-coffee mates and ka-coffee cakes. Syempre, tatalo na tayo kagad because we do have a special guest for today. Ayan, she is a content creator, at the same time, a makeup artist. So let's all please get up for Miss Mika Saguan Galvez. Yan, hi Miss Mika. Hi. Good evening and welcome to Coffee Chat. No, so bumati ka muna sa mga viewers natin. Ayan. Hi. Hello. Good evening. And good evening. So again, welcome to Coffee Chat. And syempre, while we are having conversations here, gusto natin chill-chill lang tayo dito. So we have a coffee here. So please do, whenever you like it, just take a sip. No? Kalalo na kapag medyo mabigat yung usapan. Feeling ko mauubos ko siya during that. Ayan. So you can take a break, di ba? Pause mo na saglit, then have a sip of coffee. Okay. All right. So this is just a warm-up.
Okay? Syempre, we also wanted to know you. Siguro, my first question for you is, sino ba si Mika Saguan Galvez? Paano ba siya nagsimula bilang content creator at makeup artist? Ayan. So, hi again, guys. So, yung share ko lang din yung story ko. Mhm. So, I'm still building my brand pa. Mhm. So, I started talaga year 2019. So, mahilig talaga kasi ako mag-makeup. Mhm. So, yun talaga yung start ko. Talagang gusto ko mag-ayos, ganun. Tapos, yung naalala ko nun, yung parang kumukuha pa ako ng makeup sa nanay ko. Sa wash ng nanay ko. Tapos yun talagang gumagawa ko ng kung ano-anong makeup na kahit mukha akong clown, ganun, Mhm. ganon. Tapos parang yun, parang nagustuhan ko talaga yung makeup. And then 2019, I just started posting lang sa isang platform sa Red. Mm. Pwede mo Okay. siyang sabihin? Okay lang And naman. sa YouTube, ayun. Ah. So parang nag-musically. Yung time pa nun, hindi pa uso yung TikTok nun. Musically pa nun. Tapos parang medyo nag-boom siya ng parang nag-12,000 views. Na Mhm. hindi ko alam na kaya lang ako nag-post talaga dun sa sa YouTube is kasi sabi ko, walang manonood sa akin dito. Walang may paki sa akin dito. Pero ayun. Tapos parang dun siya nag-start talaga na magawa ko ng content. And Mhm. I'm doing content kasi as a passion. I'm Alright. passionate about it. So, yun. And then for the makeup artist naman, I actually have the urge to do makeup sa ibang tao. Kasi Mhm. parang feeling ko, sabi ko, yung mga kamag-anak ko gusto magpaayos sa akin, gandang-ganda sa mga makeup ko. Parang, lang, ka-catfish tayo pag naka-makeup, di ba? Parang ganun. Parang sabi ko, what if i-share ko din naman yung talent ko sa iba? Mhm. So, kaya ako nagkaroon ng parang urge to become a makeup artist. So, yun Right. talaga siya. Alam mo, yun ang nagustuhan ko kasi if you really have the talent, you have to share it with other people, Saka di ba? parang yun na lang din kasi yung talent ko. So, why not share it, di ba? Parang Yes, ganun. correct. So technically, yung pagko-content creator mo, nag-start siya pre-pandemic or during the pandemic na to? Pre-pandemic pa Aha. talaga. Parang student pa ako noon. Parang Aha. I'm doing talaga parang mga daily vlogs. Parang mga ganon. Oh. Parang daily vlogs na weekly ako nagpo-post. Parang ganon. Parang gusto ko lang talagang parang i-video lang yung Mhm. nangyayari sa daily life ko, ano Mhm. yung ginagawa ko. Gusto ko lang talaga siyang i-share sa mga tao. Okay. Kasi ako kasi yung parang I only have few friends. Mhm. So, yung lahat ng friends ko na meron ako is talagang sila yung true friends for me. So, parang ako kasi, parang hirap ako makipag-communicate sa ibang tao. So, I do vlogging, I do content creation Mhm. para din makakonect din sa ibang tao na hindi ko kakilala. Yes. So, para at least mapakita ko sa kanila. Kasi lagi kasi akong parang meron akong mantra. Parang, ang tingin kasi sa akin, mataray. Ay, ko alam kung gano'n Parang ba yung hindi tingin niyo sa naman. akin. Pero Patingin. ayun, hindi yun. Parang RBF ba ang tawag doon? Parang kapag hindi kasi ako nakangiti, yung tingin sa akin. So, ang hirap makipag-friends talaga. Na ang tingin kasi talaga lagi sa akin, mataray. Mhm. So, in a way na nagbablog ako, nakikita nila na hindi ako ganon. Na parang Mhm. maligalig pala ako, ganon. So, parang yun talaga yung ko para, kaya ako nag-vlog, kaya ako nagawa ng Mhm. content. And it started really as, as a hobby. Yes, hobby lang Diba? talaga. Like, passion ko lang talaga Mhm. na gawa talaga ng content, ganon. I-share din yung mga ginagawa ko sa daily life, ganon. Hindi ka ba, like, kasi ako, may mga friends ako na content creators, no? And believe ako sa nila, lakas ng loob nila na kapag nasa labas na, hi, friends. Alam mo yun, yung mga ganun that Yun you're talaga talking. yung parang mga vlogger na talaga. Yes. Ako kasi more on sit-down video ako before. As in, Mhm. nagagawa lang ako ng makeup, doing get ready with me, mga ganon. Mhm. Tapos, parang nagkaroon lang ako ng urge na mag-content sa labas nung parang yung mga friends ko, inuudyokan na ako na, sige, labas tayo, tapos gawa tayo ng content, ganon. So, ayun. So, parang doon ako nagkaroon ng ng confidence lang. Siguro lakas na loob. Sabi ko kasi, hindi na nakakilala sa akin dyan. Meron lang ako ilang followers, so sila lang nakakilala sa akin. Parang ganun yung nasa isip ko. Ayun. And then, paano yun? Kasi di ba, if I'm not mistaken, ang pagiging content creators, nalaman ko lang to, di ba, with Pia. Hi, Pia. Hi, habang Pia. nanonood si Pia. Kaya- Nalaman ko lang sa kanya na meron palang different types of content Yes, creators. oo. Iba-iba siya. Yes. On your end, anong type ng contents yung usually na ginagawa mo? For now talaga, ang pinaka-focus ko talaga is Mhm. beauty and lifestyle. Then parang Oh. sinasanahan ko ng fashion. Parang Mhm. sinusunutan ko ng fashion. Kasi talagang mahilig din ako magdamit. I mean,
Literally, as in mag-fashion, yung maging fashionista, baka sabi, hindi ka nagdadamit. Baka may ganon. Pero ayun, parang mahilig din kasi ako parang mag-makeup talaga. So, yun yung mga hilig ko. So, ayun yung content na ginagawa ko. With the other one kasi, yung UGC. Actually, recent ko lang din nalaman na yung UGC pala is parang sila yung mga content creator na they were being paid by the brands to do contents for the brand specifically. Okay. Unlike a content creator na they're doing contents like for example you love singing so you do parang song covers, you like dancing so you do dance covers, parang ganun siya, it's a type of content na siya. Pero ako kasi I do love makeup, so I do makeup videos, makeup vlogs, so ayun yung pagiging content creator ko. So talagang finocus mo siya sa pagme-makeup, no? Kasi It's yun lang yung talent. it's really on the on yourself, 'di ba? And ayan, no, tingnan na, let's see. We have here yung this is a makeup Recent lang. 'di ba? That's makeup transportation. Transformation. Usong-uso to dati sa TikTok, eh, Yes, naalala ko, eh. Actually, recent lang din ako sumali sa transformation kasi just a background lang. Ako lang gumagawa ng lahat ng yan. From the production, sa editing, sa makeup, lahat. Wow. Like, yung nakikita natin na, na parang may mga glam team sila, may mga videographer sila. Yes. Ako lahat talaga. Ako lang talaga. Tapos parang, ang sa akin, sabi ko, tawag dito, parang sabi ko, what if sumali din ako sa mga transition na gano'n. Sabi ko, parang mapakita. Pero minsan talaga nakakapagod din. Kasi sabi ko, kasi ito lahat. Parang gano'n. Kaya sabi ko, tawag dito, parang tasalihan ko lang yung alam kong kaya ko and kaya ko mabigay yung parang best ko. Ganun. Yes. So, wag nyo na akong i-rate. May mga ratings kasi yun eh. Ewan ko kung na familiar kayo doon, pero may mga you won this trend, mga ganun. Yes. Wag nyo na akong i-rate. I'm just doing my best. Parang ganun. And exactly, kailangan effort kasi talaga yan. Yes, Kailangan mo siyang effortan. No, but anyways, we'll be talking more about that later, okay? Tignan muna natin kasi meron ng mga bumati sa ating comment section. Ayan, syempre, unang-una na best friend ko, si Louie. Ayuri, happy birthday sa'yo. Ayan, di ba sumegway? Ayan. Birthday niya today. Happy birthday sa'yo. Happy birthday po. Ayan, we have here from Dane Ortega. Yes. First daw. First. Pinsan Jonaline. Oh, pinsan mo. Hi, Hi, cousin. Jonah. Hi, si Cez. It's friend ko din siya. Ayan. Hello, Cecil. Good evening sa'yo. Ayan, Tere. mga content creator friend ko din yung mga. Wow. Ang ganda daw ni Miss Wala, Mika. thank you, O, di ba? Tere. Ayun, sabi na yun. Nandiyan si Pia eh. Si Pia. Hello, Ay, Pia. good evening. And syempre, Direk Rodel. Good evening Hello po. po. Ayan, magandang gabi, Direk. Nathalie Pascual. Ang ganda daw talaga. Oh, Eliza. Ganda. Girl. Hello, And ano yung sabihin ng... Hindi na siya makapagsalita. Grabe sila, hindi niya na kayang sabihin. Gano'n. Elder, sorry, paano siya i-pronounce po? ELDODR. Opo. Heart. Ayan. Napakaganda lalo na sa personal na kaka-inspired by Mr. Re. OG fashionista and makeup on fleek since po talaga siya since 2027 sa school namin. Sa school, po. Okay, alam mo, ang bilis ng comment section. Teka lang naman. Hindi. Ang dami. Ito na naman tayo eh. Ang dami na naman. Sunod-sunod na naman si ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. So we have Jonaline, ayan, Santos. Pretty naman ng mima namin. Nakaka-proud. Yan, go girl, nakaka-inspire ka. Si Kuya. Ito. Kuya mo. Sa husband ko. Oh, hello po kuya. Kami kuya. Shout out daw po kay Mr. Ito may nag-comment. Good in from Sampiruhan. Yes, itaas ang bandera ng Sampiruhan. Ano ang si Kuya Sampiruhan? R.A. Lugar siya sa Laguna. Lugar siya. Si Okay. Kuya R.A. Akala ko it's a name of a group or something. Ayan, ang fresh Bea. daw. Hi, Bea. Go, Mika. Si Go, Mahal. Wow. May support. Siyempre, alam ko na kung sino to. Diba? At pag-uusapan natin yan mamaya. Okay. Ayan, so, balik tayo dun sa we're talking about kanina. Recently, you joined about the makeup transformations. Diba? And I know na you really need to put effort and time dyan. Kasi, gaya ng sabi mo kanina, ikaw lang lahat. You don't have a glam team or whatsoever. So, kailangan mo talaga siyang bigyan ng oras and time. So, ang question ko sa'yo, what's your inspiration? Why you are doing this kind of
contents? Mm. Siguro ang na-inspire lang talaga ako yung parang sa talent ko kasi as a Mhm. parang nagme-makeup kasi ako. So sabi ko, mahilig kasi talaga akong gumawa ng mga creative makeup. Mhm. So, yun yung parang inspiration ko na sabi ko, favorite kong gumawa para portray ng mga character, gumaya ng Mhm. character. So, ayun yung reason ko kung bakit talaga ako gumagawa ng mga ganong transformation. And dahil Mhm. na uso rin siya, hindi pa kasi talaga uso before yung mga transformation. Parang may gagayahin ka lang, may Aha. pa-portray ka lang, ganon. So, more on creative makeup lang. So, talagang yun lang yung reason ko para kaya ako gumagawa nun. And of course, gusto ko yung ginagawa ko, kaya siguro Mhm. nabibigay ko din yung best outcome sa Yes. makeup. So, ayun, And yun talaga. there are pictures flashing on the screen right Mm, now, no? Mika, take us back to the time. Can you mm. tell us a story? Ano tong mga makeup pictures that we have here on the screen? Ayan. So, yung nandyan sa may parang, di ko lang kung nasa right side nyo siya, yung naka-blonde ako na Mhm. wig. It was a makeup po nung Halloween way back 2017 ata or 2018 kasi ang Mhm. favorite holiday ko sa taon is Halloween. Kasi 'di ba doon kayo makakagawa ng mga SFX makeup, gano'n. Yes. Hilig ako man. Pero wala akong pinupuntahang mga Halloween party. Sa bahay lang ako, nagpo-photo lang ako, video Mhm. lang ako, yun. So yun yan, parang may ginaya ako dyan na parang witch siya. Mhm. Ganon. So yun yung photo niyan. And then yung nasa middle, nagpa-practice lang ako niyan to do parang mga avant-garde eye makeup. Mhm. Ganon. So, nag-practice lang ako nun. And alam ko ito, pinost ko to nung parang Pride Month. Recent lang, nung Ito June. lang. Yes. Okay. And then, of course, yung Cleopatra ko na mas pinaka-recent ko na sobrang effort ko. Grabe, 18 hours ko siyang ginawa. Oh, grabe. Oo, 18 18 hours. hours talaga siya, Kasi pero no? kasama na nun yung syempre may mga other side pa akong ginagawa. So, Mm. in between, nakaayos ako, may kukuha ko ng parcel, kalahating may mukha ako, may makeup, gano'n. Tapos wala pa Yan. yung editing doon Wala or pa. ano? 18 hours the shooting and then yung pag-aayos ng background and all. Aha. Tapos, syempre sa transition, kasi kala nyo sobrang bilis, di ba? Seconds Yes. lang. Pero sobrang tagal nun kasi titignan mo yung timing nun, ganun. So, Exactly. matagal siya, palang take ako nun. And ako lang yung director and ako lang din yung nag-shoot. So, di ko alam minsan, out of focus pala ako or Aha. wala pala ako sa center. Ganun, sobrang tagal niya. Mhm. Tapos, yung editing nun, medyo mabilis lang din yung editing nun kasi syempre meron na akong gagayahan na parang ano ba yung sample Mhm. ko, ganun. Yun. Ito, I'm just curious, paano kasi right now you're already doing content Yeah. creations, no? Through beauty, Yes. lifestyles, and makeup, Mm-mm. no? Pero paano ba siya nagsimula? Saan nagsimula yung passion mo with makeups and beauty? Siguro parang meron kasi akong parang backstory about diyan kung bakit Mm. ko nahiligan din ng beauty. Kasi parang ako, parang nabubully ako before. Okay. Ayun, Yun. buti na lang may tissue dito, Hindi, pero sabi ko na hindi, hindi eh. naiiyak. Okay. Yan. Kasi parang yung confidence ko before, hindi Aha. sobrang taas. Ganun, Mhm. parang hindi ako gandang-ganda sa sarili ko kasi dahil dun Mhm. sa mga taong nakapaligid sa akin na iba yung bato sa akin na hindi ko Mhm. maganda. Ganun kasi like morena daw kasi ako. Parang di ba iba Mhm. kasi yung beauty standard sa Pilipinas. Right. So ayun, so parang doon ako nag-start na sabi ko, kung hindi ako pasok sa beauty standard ng ibang tao, I will Mhm. create my own standard of beauty. Yes, So, exactly. yes. So, ayun yung reason ko kung bakit ko siya pinush. And nakakatuwa kasi parang ang daming ding nai-inspire sa akin na Mhm. parang they also gain their confidence dahil din sa mga experience ko na share din Mhm. sa kanila. So, ayun. Exactly. Kasi, well, I don't know what happened eh. Kasi naging westernized kasi tayo and naging Mm-mm. western Yes. beauties ang reference natin ng Mm-mm. maganda. Yes, oo. Right? But if you're going to ask me, no, I would say na maganda ka. Thank you. You are beautiful. Wow. Ang Yes, lalim nun, grabe naman. Actually, every one of us is beautiful. Exactly. We have our own special ways. So, We yun. have our own ways, di Yes, ba? to be beautiful. Yan. Now, during this time, no, kasi ang daming nangyari. Nagkaroon ng pandemic. Na-mention mo a while ago na nung habang nagkukwentuhan tayo off cam, yung about sa nag-resign ka sa isang work without a backup, Yes. 'di ba? Ano, Mm-mm. what are the sacrifices? Ano Yeah. yung mga sacrifices mo that Mm-mm. you have made, no, that make you who you are right now? Mm-mm.
Actually, yung sa reset na yun yung talagang biggest risk ko na ginawa this year. Yun yung umalis ako sa isang work na wala akong backup plan. Kasi, dati kasi pag ako maalis ng work, kailangan meron ako, after a week, may bago na akong work. Dito wala. Kasi parang ang ano ko doon, para ako na-burn out siguro in the work. Kasi pinagsasabay ko before ang content creation and then yung work. And then parang sabi ko, parang hindi na siya worth it for me. So parang sabi ko kailangan kong pumili ng ano ba yung dapat kong i-pursue. And then nagkaroon din ng time na syempre yung dahil meron na din akong baby. Yes. So yun, I need to take care of my son din kasi. So sabi ko ang hirap maghanap ng yaya these days. As in, tapos syempre walang pwedeng mag-give up or parang ng career kasi syempre yung husband ko kailangan talaga mag-work. And then ako sabi ko, sige, parang ako kasi sabi ko, kaya ko tong sarili ko, kaya kong gumawa ng money na kaya ko na no need na ako muna mag-work. Sabi ko, sige, ako na muna, ako na bahala sa anak. So yun yung reason kung bakit ako talaga umalis na without backup plan. Pero that lead me into a good thing din naman na hindi ko ina-expect na ganito. Na parang maraming opportunities, projects na dumating na hindi ko pinupush yung sarili ko to, alam mo yun, yung kunin siya or hanapin sila. Talagang dumadating sila. Nandun ako sa urge na parang sabi ko, give up ko na tong content creation. Sabi ko, mag-makeup na lang ako, makeup artist na lang, ganyan. Pero, yun nga, dun dumating na nag-makeup artist and then content creation and yun na. Exactly. The rest is history. Sunod-sunod na siya, no? It's really in God's time, di ba? Kasi yung habang nagkukwentuhan tayo a while ago, I was listening to you na, yun nga, na may one time that you resigned when wala kang backup plan. But, biglang may pumasok na projects. Oo, right? talaga. Ayun yung time na parang March ata yun or February. And that was TikTok, right? Yes, si TikTok. Parang siya, tawag dito, di ba, nag-resign na ako. And then, may email, pero hindi pa ako nag-apply ng work na. Doon nakita akong email, sabi ko, may email from TikTok. Sabi ko, pero sabi ko, hala, ano to, baka may ino-offer na work, ganyan. Pag open ko, akala ko as parang work siya. Hindi, parang siyang workshop as a content creator ako. So, parang sabi ko, totoo ba to? Baka scam? Tapos tinignan ko, sabi ko, ay hindi, TikTok talaga. So, sobrang excited ako. It's my first time na umattend talaga ng event. And hello, TikTok Philippines. Sobrang thankful talaga ako sa TikTok Philippines. As in yun din. Diba? Doon ako nag-start ulit na parang bumangon. From scratch na lang ulit ako. Kahit na 2019, di ba? Nabanggit ko kanina, 2019 ako nag-start. Nag-stop kasi ako noon, bago nung pandemic. Kung kailan kung kailan ang dami nagbo-boom nung pandemic, doon ako nag-stop sa content creation. Na si TikTok naman yung nag-push naman sa akin para bumalik. So, exactly. Ayun. And talagang you're not going to expect it. Kung kailan yung hindi mo in-expect, doon siya darating. Okay, so guys, if you have any questions, for syempre our special guest, Mika, please do drop there in the comment section. Pero tignan natin kasi parang ang daming naghulog na naman ng comments ngayon. Hahabol na naman tayo. Ayan. So we have from Ira Katon? Yeah, Katon. Ira. Hi, Ira. Hi, Ira. Ayan. Oh my gosh. Buti hello. naman nag-dinner siya ng maaga. Lagi late mag-dinner. Yan eh. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Liberty Serenity. Ayan, birthday niya ngayon. Ay, happy birthday, Liberty. Happy birthday, ate. Happy birthday. Ayan, we international. Yes. From the USA, so proud daw, sabi ni Dane. Gail, hi Gail. So pretty naman ni Miss Mika. Ayan, good evening po sa inyo. Cecil, proven and tested. Galing daw mag-makeup ng isang Mika. Heart, syempre. Ayan, Natalie, go, go, go. Ayan, may tanong si Direk sa'yo. Who is your inspiration growing up? Siguro yung parents ko. Okay. Kasi I didn't grow up sa sa rich family or parang siguro nandun kami sa parang middle lang. Like siguro nabibigay lang yung needs namin. Okay. So sa kanila ako na-inspired na parang hindi ko naramdaman na mahirap. Naiyak pag parents. Pero yun, parang siguro sila talaga yung ayan, sabi sa'yo magagamit yung tissue yun. Sila siguro yung inspiration ko. Na hindi ko naramdaman na we're mahirap, gano'n. Okay. So, parang binibigay nila sa amin yung kailangan namin. And siguro, dun din ako naging na-inspired na maging malakas.
Kasi parang, syempre, as a panganay, parang nakikita ko yung parents ko na, I mean, hindi ko sila nakita nag-struggle. Mhm. Pero nung lumaki ako, I mean, merong nagkamuang na ako, nakikita ko, nag-struggle pala sila. So parang sabi ko, kailangan ko maging malakas din. Kasi Mm. parang, hirap pala dumepende lang sa kanila. So kaya ako naging parang naging na-inspired na gumawa ng way para, alam mo yon, yung ako maging independent sa sarili ko. So yun yung sila yung inspiration ko talaga. Oh. Yung parents ko. Alam mo, pag ako din kasi we were talking about parents, no, hindi kasi ako showy with Yes. my parents. Pero kapag Same. parents ang pinag-uusapan Oo. talaga, it's really... Ayun nga, hindi din ako showy. Actually, yung family namin, kami kasi hindi kami showy Mhm. sa family. Parang, hindi kami vocal. Yes. Parang may feelings kami, hindi namin nasasabi. But, Mhm. mahal namin lang isa't isa. Ganun Exactly, kami. Ganun, diba? right? And ngayon, that you're also a Yes. mother. Oo. Di ba? Right? Kasi Naintindihan siguro ako mo na. naiiyak kasi Oo. magulang na rin. Yes. Oo. Naintindihan mo na rin kung bakit, ano ba yung mga sakripisyo ng isang magulang, di ba? Totoo. Kasi parang kapag kasi magulang ka, hindi mo talaga pwede ipakita sa anak mo na nahihirapan ka. Exactly. Parang ganun. You really need to stand up. Yes. Diba? Minsan parang kala natin sa parents natin, wala silang pakialam sa atin. But in reality, meron silang pakialam, hindi lang nila pinapakita sa'yo kasi hindi sila vocal. Yes. Ganun. And since you're already a mother, no, kwentuhan mo naman kami. Ayan. Medyo shift tayo ng konti. Ayan. Kumusta man ang love life ni Miss Mika? Ayun. Sa love life, married na ako. Ayan. So, may asawa ako. And, ayan, meron na kaming isang baby, si Ram. Ayan. So, hello. Feeling ko, hindi ko niya mapanoodin. Pero if mapanood niya to, hello sa baby ko. Ayan. So, ayun. 4 years na kami ng asawa ko. Oh. Actually, yan, parang kanina kinakwento ko sa off-cam, yung parang, yung kami tinatawag na parang red string theory. Kasi parang, doon sa dati ko school, yung college, parang, nandun din pala siya. Meron din kami magkakilala. Personally. Parang diba? Hindi kami magkilala. Nagkakilala kami niyan after college. Parang nag-work na ako. Doon ko siya nakilala. Pero nagkikita, parang siguro nagkakasalubong na kami dun sa school, gano'n. So parang siguro yun yung red string theory namin na hindi ko na-expect. Parang nagulat na lang ako. Actually, si Mami yung una niya nakilala. Compare sa akin. Tapos pinagawan ako ng tarpaulin ng magulang ko nung gumraduate ako. Hindi ko pero hindi naman pinagawa nila ako ng tarpaulin, hindi naman ako cum laude. Sobrang proud sila sa akin, imagine mo. Iba talaga, doon niya ako nakilala sa tarpaulin. Sa tarpaulin namin na yon, doon niya ako nakilala. So, ayun. Yun yung love life ko. Alam mo, ganun talaga no? Ang mga magulang talaga, they are really very, very proud. Even the smallest step that you made. I think hanggang ngayon nga po ata, yung tarpaulin na yun doon sa old house namin, nandun pa rin. Oo, kasi nandun pa po yung lolo't lola ko sa nagstay. So, kinukwento ng mami, kasi minsan na lang po ako dumadalaw doon, sabi ng mami ko, lagi daw po pinupunasan ng lola ko yung tarpaulin ko. Ayun. Diba? Now, you have your own family. Siyempre, you have your husband. No? Is there any hindrance right now that you are doing content creator or creation, content creations, or ito mga as makeup artist, di ba? How was it? Is it interfering with the family or supportive ba sila? Actually, supportive talaga sila. Lalo na yung husband ko. Sobrang support. So, sobrang thankful sa kanya. Sinusuportahan niya ako sa gusto ko. Oo, tapos yun, yung family. Actually, ngayon, yung anak ko, nakasama niya yung parents ko. Yung mami ko, nandun siya. Tapos, ayun, yung asawa ko talaga sobrang support. Din lang yung natutuwa ako sa kanya kasi wala siyang sinasabing iba sa akin na parang pag may gusto ako, sabi ko sa kanya, sa tingin mo, okay to? Sabi niya lang, okay, kung kaya mo, ganun lang yun. Talaga susuportahan ako nun. Ipupush ka pa niya, di ba? Ipupush na pa ako. Si-share pa na, mag-share pa yun. Sana all makahanap ng supportive na partner, di ba? Ayan. And then, but, kasi there's a lot of things that happened nung nagkaroon pa ng pandemics and all. Yes. Tas nawalan ka ng work, nag-resign ka. Maliban doon, what's the biggest challenge that you have encountered in your life so far?
Siguro yung pagiging mother ko. Okay. Of course, syempre lahat naman, 'di ba, parang first time ko, Mhm. for the least expected. Parang ayun lang yung pinakahirap na currently na experience ko. Kasi nga yung before, kaya din talaga ako napaisip ako na mag-resign sa previous work ko. Mhm. Kasi parang nawawalan ako ng time sa anak ko, sa family ko, na yung before kasi I was working in a real estate company. So, Okay. sobrang hirap. Kasi parang more sa marketing department ako noon before. And marami kaming ginagawa doon kasi sobrang busy ng work doon. And then yun, Mhm. parang nahihirapan ako makipag-catch up sa family ko, ganun. So, parang yun yung struggle ko kasi parang minsan nalileft out ako. Na Mhm. parang yung anak ko, nagulat ako, ang laki na, naglalakad na, ganun. Tapos parang ako, hindi ko na nalalaman yon, hindi ko na namalayan yon kasi nga sobrang busy ako working. And then, Aha. that's why, yun din yung reason kung bakit nung pandemic is nag-stop ako in content creation. Mhm. Kasi sabi ko, before, pinagsasabay ko siya. Pero nung time na yun, sabi ko, hindi. Bibigay ko muna to sa anak ko. Kasi parang after work, sa family naman. So, parang yun. Yes. Kaya parang yun yung pinaka nahirapan ako. Which is, nawalan nga din ako ng mga projects din, Mhm. socially. Alam mo talagang Ayun. trabaho 'no, nakakasira minsan ng hindi, Oh, joke lang. grabe. Pero, syempre, we need to work, syempre, Yes, di ba? We have exactly. bills to pay. Joke lang po Oo, 'yun, joke lang po. siyempre. It's really important still that you have your Mm-mm. job because do'n ka kukuha ng income mo, eh, 'di ba? Yes. At mahirap mabuhay ng walang income. Yes. Actually, yung Mhm. ginagawa ko naman ngayon na content creation, before Mhm. talaga, it's just my passion. Na Yes. gusto ko lang talaga siyang gawin. But now, I can say na eto na yung work ko ngayon. Kaya Mhm. dati sabi nila, ano ka, wala ka work? Sabi ko, yes, unemployed ako. Pero eventually sabi ko, hindi, ito na yung work ko ngayon. Mhm. Content creator na ako. I'm doing na talaga, social media. I'm doing ito na talaga. Parang Mhm. ito yung new era na of work. So sa mga di nakakagets pa din po, guys, uh, ayun, ang content creation po is also a work din po siya. Exactly. Yes. Kasi you would really need to put a lot of effort Yes. and time, Mm-mm. 'di ba? Gaano ka kadalas maggawa ng isang content sa isang buwan? For content, as in yung pagsushoot, Mhm. ginagawa ko siya mostly, parang may schedule ako. Ngayon, may schedule na ako Wow. ngayon, yes. Kasi mahirap eto na talaga yung work ko kasi ngayon. So, Mhm. talagang gumagawa na din ako schedule ko. Parang every Tuesday, doon ako nagsushoot. Lahat, Mhm. shoot ko ng Tuesday. And then, editing ko is Thursday. And then, mostly posting ko is hiwa-hiwalay. So, pag sa ibang platform, like for example, sa YouTube, Saturday Mhm. ako nagpo-post. Sa TikTok, Facebook, and Instagram, every day, as much Mhm. as possible, every day, kahit one post, yun siya. So, ganun ako nagpo-post. So, ngayon, medyo madalas niyo na ako nakikita sa social media kung pina-follow niyo ako. Dati kasi talaga, sobrang tagal. Parang, sa isang taon, minsan dalawa, tatlo, ganun. Ngayon, mabilis na kasi nga, it's part of my work na Yes, talaga. you really Mm-mm. have to work it out, 'di ba? Yes. Kasi public figure yun na Mm-mm. technically talaga ang taggings Mm-mm. for just like content Yes, creations public kasi public figure. figure na yan, Mm. no? And because of this, no, your consistency, no, Mm-mm. your daily posts and everything, you Mm-mm. were able to get promotions, right? Yes, mm. Mga ads. Nakaka-receive Mhm. na rin po ako ng projects from different brands, both locally and international. So, Mhm. sobrang nakakatuwa kasi before parang ako pa po mismo yung nagtatap sa brand. Yes, So, ngayon, exactly. may mga brands na po na nakikipag-usap sa akin, na Mhm. nagtatap, gano'n. Actually, sobrang dami na nila, hindi ko na din sila hindi ko na rin sila mabilang. Oo. For example, ayan po yung di ko lang po nakita niyo sa screen. Ayan. So, Ayan. it's a local brand. It's for Urban Essence po yung may-ari niyan. Mhm. Yung parang, siya, supplement. Mhm. Ayun. So, it's a collaboration po for parang campaign nila for self-love. Ganon. Oh, Yun yung campaign okay. nila. Parang, be confident, being you. Ganon. And they top So, you for this product. opo. Ayan. Wow. Okay, and I think Mm. meron pa yung sa gym, if I'm not mistaken. Opo. Yung sa gym kasi, parang nasabi ko din siya as collaboration din with the gym kasi Mhm. ito po yung first big brand ko din na
parang nag-model ako for their campaign. Wow. Wow. Parang Di ba? nakakatawa kasi parang last year po nag-start ako ng parang healthy journey ko. Wow. So, yes. Sana Kasi all. parang Teka lang. postpartum kasi, di ba? Parang yun nga nawalan ako ng confidence. And then, ayan, yung gym na tinap nila ako to do campaign for them. Parang ayun po yung inclusivity campaign nila, parang diversity. So, kaya wag niyo na pong ano yun, bakit pag nag-gym kailangan ganito ganyan. So, inclusivity po tayo sa gym. Exactly. And we need to be healthy in our own special ways, guys. Correct. Oh, basta you eat healthy, you do healthy, you exercise, ayun, Ay, you're healthy. sorry Okay? po. Sorry. Hindi, oo. Excuse me. Ano Joke lang. naman, sa gym naman, actually nakakatuwa sa gym, Mm. yung gym community, ano sila, sobrang open sila. Hindi sila yung, di ba, parang sa mga Totoo. non-gym goer. Yes. Tingin nila sa mga tao, parang pag nyari nag-gym, ba't ganito ka pa rin, ba't ganyan? Pero pag nasa gym ka, grabe yung community doon. They're going to help you. They're going to actually. help you. They're going to give you para mga tips and then kung ano ba yung parang dapat mong gawin to be healthy. Kasi titigilan natin yung parang ang tingin natin pag dapat payat, yung thin talaga is yun yung healthy. Ganun. Hindi din lahat ng mga plump or like katulad like plump kasi ako doon plump yung ano ko doon. Voluptuous. Yes, yung plump tayo doon. Ayun, is not healthy. So, wag natin ano, basta as long as sa tingin natin, ginagawa natin yung best natin to be healthy, we're healthy. Yes, exactly. Well, ano na ng promotion ng Diba? healthy. Be healthy. Sometimes talaga talaga magagaling sa akin. Yes. Pero sige. Yes. Alam mo kasi, May manifest na. medically speaking, no, well, big guys, no, it's really very prone to diseases, specifically with the heart, diba? And we really need to do fitness. Pero, hindi rin kasi ibig sabihin na you are lean, you are muscular, ibig sabihin you're fit. Yes. Diba? So, it's really, it's a balance between your meals and workout, no? For you to have a fitness goal. Yes, balanced kumbaga. diet talaga, guys. Yun talaga din natutunan ko from my from my coach and from the gym talaga, balanced diet. Kasi yung iba kasi akala nila pag nag-gym na, yun na. But hindi. Actually, you need to start from within. Sa kung yung mga tinitake mo, yun talaga. So, maliban doon, meron pa bang mga sumunod na brands that you were promoting? Pero siya yung pinaka big brand or parang first brand na nag-top sa akin for parang modeling, gano'n. Yes. And then most talaga lang, ano na talaga ako, yung parang product promotion. Gano'n na talaga. May mga like brands like under L'Oreal Company, ganyan. Yun, sila, yeah. Lalaki malalaking Actually, company. si L'Oreal kasi di ba parang marami siyang branch out. So, ayun. And then, may mga locals din tayo, like sila Ever Bilena, ganun. Careline, yun. Hello, Glow. Yan, Hello, Glow. Ay, hello po, baka naman. Ayun po. Tingnan niya natin, is there any comments on our Facebook? Okay, sige, wait lang. Babalikan natin yon later, no? But I just wanted to ask. Ito, it's just a random question. Very random question to. Since you've already doing a lot on your plates right now, 'di ba? Meron ka bang balak na mag-branch out or to try yung different genre in terms of content creation? Meaning to say ibang kasi right now you're focusing on beauty, lifestyle and makeups, no? Like how about foods? Have you tried food? Yeah. Actually, ito, recently, naka-accept din po ako ng collaboration sa isang parang restaurant. So, tinatry ko siyang gawin para titingnan ko kung okay din ba siya sa akin. So, I'm still accepting din naman. Basta, inline pa rin naman siya dun sa ano ko, sa principle. Yes. Inline pa rin naman siya as long as wala naman akong gagawing masama, ganon, in promotion, ganon. As long as maayos naman po yung brand. Nako, foods. Baka pwede mo isama dyan. Yes, sige. Joke lang. Let's go to the comment section. Ayan. Tignan natin. Ayan, dami na naman nating comments. So, ayan. So proud of you, Beb. Sabi ni Miss Teresa. Hello po, magandang gabi. Mami Ray is one of our hosts for Chikahan. So, magandang gabi po. Hello po. Magandang gabi, Mami. Ayan. Watching from USA. So, what are your challenges being a makeup artist and content creator? Meron ba? Sa makeup artist, kasi parang nahihirapan akong mag-top ng client.
Okay. Nahirapan ako, di ko alam kung Mhm. paano ako makikipag-usap or paano ako kukuha ng client. Kasi parang Mhm. since, sa sarili ko kasi alam ko like, kaya kong mag-makeup, I mean, Mhm. nagagandahan ako. Baka kasi natatakot ako sa rejections, parang gano'n. Kaya parang nahihirapan ako kumuha ng client na baka mamaya hindi niya gusto yung pag-aayos ko, gano'n. So, yun yung nahihirapan ako 'pag sa makeup artist side Mhm. ko. Sa content creation siguro talaga yung schedule lang din, eh, since Mhm. siyempre as a mom din ako, need ko din tutukan yung anak ko. That's why I also do scheduling na talaga na parang Tuesday dun ako magso-shoot. Mhm. And then minsan nababago siya. For example, may kailangan kaming puntahan or halimbawa, medyo yung kailangan namin pumunta ng mga errands, gano'n. Mhm. So, nababago pa rin siya. But I make sure na talagang yung schedule ko nag-stick na ako dun. So, yun yung Exactly. mga challenges ko po talaga like sa schedules. And Ayun. then, sorry, naalala ko lang kasi 'di ba you've mentioned to me a while ago na you're currently undergoing parang workshop for makeups Opo, and things. mm. Can you tell me story about it? Paano ba 'to nagsimula? Saan siya nagsimula? Ano po, nanonood lang din po ako, scrolling lang din social media. And then Mhm. sabi ko, parang ang sabi ko, gusto ko nga mag-makeup sa ibang tao talaga. As in, makeup artist na talaga. Mhm. Tapos, biglang nakita ko sa FYP ko na sabi ko, yung pwede ko siya banggitin po, Ah, yung it's fine. makeup school. Si NYX Institute of Beauty po, Mhm. ayan. So, nakita ko po siya na parang they offer makeup classes. And then sabi ko, they are yung parang nagme-makeup sila sa Miss Universe Philippines. So sabi ko, Oh. isa din po yun Mhm. sa parang gusto ko din ma-experience yung ganun eh. Like magme-makeup talaga sa Mhm. mga big stars, ganyan. Kaya sabi ko, try ko dito kasi parang nag-offer din sila ng OJT na Hmm. ganun. So yun, dun po Nice. talaga. Sabi kasi nahihirapan po kasi ako mag-top nga ng client. That's why I Mhm. enrolled po dun sa makeup school Mhm. para matulungan din po nila ako how to handle clients. Ayun. So, Yes. dun ako nag-enroll sa kanila. And sobrang nakakatuwa yung school na yun kasi talaga tinutulungan nila hands-on yung mga students nila Students, naka-graduate. yes. And Mm. then that's good kasi it would be work in progress eh. Yes. 'Di ba? Well, um, I would say siguro sa lahat naman ng genre or Yes, type of genre. genre, ba't ako genre nila? Movie Type yan. of work, 'di ba? Sa lahat naman I think ng work, talagang ang pinakamahirap yung starting, yung Mm. pagkuha ng clients, no? But Totoo. once you get there, Yes, dire-diretso mahagod na na. 'yan. Totoo. We're praying for it. Yes. Wow, we're rooting for you. Thank Wow! Yes. 'Di ba? Thank you. Ayan, so sorry, balik tayo sa comment section. Oh, ayan, Mm. may comment si Pia, may question siya. Share your thoughts daw for people who want to start ngayon pero natatakot Takot magsimula. magsimula. Uy, this is a good question. Yes. Anong message mo for those individual na gusto nilang mag-start kagaya mo? Mm. That o kung ano man yung narating mo right now as a content creator Mm. and as a makeup artist. For pagiging content creator, guys, kung gusto niyo mag-start, start it now. Kasi wag niyo isipin yung opinion ng tao. Huwag kayong ma-cringe sa ginagawa niyo. Kasi alam niyo ba yung pagiging cringe, yun yung nakakabayad ng bills natin. So, yes, Exactly. exactly. So, wag niyo isipin yung sinasabi ng tao. Isipin niyo ano ba yung gusto niyo. Kung passionate kayo dyan, kung gusto niyo yung ginagawa niyo, go for it, do it. Kasi walang mangyayari if gagawin niyo siya sa susunod na or like Mhm. ise-set up niyo yung sarili niyo na dapat ganito may makuha ka like camera or whatever. Kung Mhm. anong meron ka ngayon, mag-start ka doon. Ayun lang talaga yung masabi ko. Just start it now. Kung gusto niyo, huwag kayong matakot. Parang ang isipin niyo lagi, hindi naman kayo kilala ng lahat ng tao. Ang ginagawa niyo is just for yourself and of course just to alam niyo yun, i-share niyo yung knowledge and then your experience sa ibang tao. Yun Mhm. talaga. Just start now. Wag na kayong matakot. Oo. Kasi it's your, yan kasi ano ngayon thinking ng people right now, Mm. they're really afraid to take a Yes. risk. Actually Diba? po, before, nung nag-start pa lang din ako, parang yan yung iniisip ko. Sabi ko, gusto ko mag-vlog, pero wala akong camera, meron lang Mhm. ako phone. Sabi ko, saka na ako mag-vlog kapag may camera na ako. Pero sabi sa tagal ng pag-vlog, I mean, paghihintay ko, magka-camera ako, sabi ko, kailangan ko pala mag-start kung anong meron ako. So Mhm. yun, dun ako nag-start talaga na meron lang akong phone, and then yung maliit lang na parang ring light, dun ako nag-start. Mhm. As ang dami nagtatanong sa akin, dun ako nag-post, tapos ang dami nagtatanong, anong setup mo, anong camera mo? Sabi ko, phone lang po. Tapos, anong ilaw mo? Ganun, ganun. Tapos, ayun, tapos parang dun na nagtuloy-tuloy, ang dami nagtatanong. Sabi ko, hala, may nakaka-appreciate pala.
Kaya, yun lang guys, wag talaga kayong matakot mag-start ngayon. Kung anong meron kayo dyan, go for it. That's a good point of view. Kumbaga, Mm-mm. it's a mindset. Yes No? po. Ay, wala naman as long as wala kang tinatapakang tao at hindi ka Yes. gumagawa ng masama Masama. at alam mong meron namang output, 'di ba? Yes. Kumikita ka, then try it, push it. Mm-mm. 'Di ba? Wala namang standards Yes. in terms of what you have to start. Kasi Mm-mm. sooner and sooner mag-improve 'yan. Mm-mm. 'Di ba? May-improve mo 'yan eh. You really have to take the risk and do it until ma-perfect mo siya. Yes. 'Di ba? It's practice. Yes. Yan. Yes. Oh, we have another comment here from Dane Ortega. So may times ba na nagda-doubt ka to continue your career na pinili mo? May times, oo. Kasi Mhm. parang lalo kapag wala kang project na nakukuha. Kasi sa content Mhm. creation, hindi siya lagi. Hindi siya laging may project. May time sobrang paldo ka ng month na to. Sobrang hindi mo na alam sa mo isisingit schedule mo, events, content creation, lahat, invites. May time na wala. Pero parang yun yung time na sabi ko, parang okay pa ba to? So parang sabi ko, bigyan ko ng 3-month, parang mag-relationship 3-month rule. Kapag sa 3 months hindi ako nag-grow dito, sige, ayoko na. Pero as long as talaga na-realize talaga, as long as okay ka sa ginagawa mo eh. Kasi kahit sa type of work, kahit sa corporate work, Exactly. kung may corporate work ka ngayon na masaya ka naman dyan, okay naman din, nababayaran lahat ng bills mo, go for it. Wag mong isipin na umalis ka and look for another, like may mas higher paying pa na job. Kung okay ka naman, masaya ka naman eh. Pero, syempre, of course, titingnan mo pa rin, ibabalance mo pa rin. Yes. Same as sa ginagawa ng mga freelance, content Yes, creator. correct. Alam mo kung ako ang nabigyan ng time na walang gagawin, ay Diyos ko. Gugustuhin ko yon. Kasi honestly, sa totoo lang, di ba, kapag bumuhos ang blessings, dire-diretso talaga yan. Po. So, ikaw talaga yung maghahanap ng free time, Mm-mm. magre-request ng free time. Talagang diba? tanggap lang ng tanggap Accept po. ng accept, select, piliin natin kung ano yung the best. Yes. Di ba? Yung kaya nating i-deliver. Yes, yun talaga. Yes. At saka mahirap din naman na accept lang ng accept. Tapos, syempre, pag napuno ka or natambakan ka, mahirap din deliverables. Yes, Kaya correct. dapat tatanggapin mo lang yung sa tingin mo may makukuha ka din, mag-benefit ka personally, Yes, gano'n. And correct. makakabigay ka din ng idea mo sa ibang tao. Tama. Ayan, so let's see. Ang dami pa nating comments. Tignan natin, isa-isay natin. Ang bilis ng oras, mag-1 hour na, di ba? Ayan, may question si Mami Ray dito. Ano daw ang pwede mong isuggest for everyday makeup since you're a professional makeup artist? Ayun, kapag po sa everyday lang, since syempre, depende pa rin po parang preference pa rin. So ako kasi pag everyday makeup, parang skin tint, and then yung brows lang, parang ibu-bushy brow mo lang, and then lip tint, and then parang blush lang, ganun. Ganun lang talaga. Kasi more on complex pa kasi kapag nag-contour pa. Marami pa kasi. Actually po, ma'am, ang pag-makeup po talaga sobrang complex niya. Pero kung papadiliin lang, ano lang yung gusto mong i-enhance. Ako personally po kasi gusto ko i-enhance lagi yung mata ko. That's why naglalashes ako, nagkikilay ako, ganun. And then, kahit parang hindi ko kaya mawalang paglalabas ako ng bahay is kilay and then yung lashes ko. Kasi yun yung gusto kong i-enhance. Yes. So kapag everyday lang po, kung anong gusto niyo pong i-enhance, like gusto niyo po ba mag-bold lips, like red lips, go for it. Diba? Ganun siya. Alam mo, natanong yan ni Mami Ray kasi sa amin as an artist, no, sa atin as an artist, no, it's really important kasi to look good sa harap ng people kasi you have to be ready every time. 'Di ba? And that's a good tip, no? Kasi like for example, hindi naman po pwedeng araw-araw na hupak na hupak ang makeup mo, 'di ba? Actually, mga models din naman bare face nga yan, as long as kapag nakikita niyo yung errands, bare face din sila. Yes. Pero kung gusto mo lang maging look presentable, yun lang talaga po. Parang kung ano yung features na gusto mong i-enhance. Yun. That's a good tip. Take note. Note Yes. ko yun. Sabi ni Direk, nagkaroon ka na daw ba ng client na hindi nagustuhan ng makeup na ginawa mo? And paano mo siya hinandle? As of now po kasi since startup pa lang ako, parang mostly pa lang naman ang natatanggap kong clients is okay pa naman sila. Pero may time din po na parang nagre-request sila na siguro nila masabi sa akin na ayaw nila yung type of makeup. So parang sinasabi nila sa akin na parang pwede bang ganitong style? So ako naman po, check ko lang po yung parang features nila kung okay ba yung gusto nilang style na ganun.
So yun, depende pa rin po eh. Pero pag po ganun, syempre po, let's handle criticism po sa makeup artist. Kasi syempre po, may iba't ibang preference din po yung mga clients natin. Yes. But of course, let's still, ano pa rin po, parang kung ano ba yung features nila. Baka po kasi mamaya gusto nilang like, ano tawag doon, yung mga do-in, mga makeup, tapos sobrang laki na po ng eye. So, syempre, hindi na po magiging maganda yung features. So, let's, ano pa rin po, parang sasagutin pa rin natin sila na parang, ma'am, dapat po ganito po yung gawin natin para po medyo ma-emphasize po natin or matago natin, ganun po. Actually, that is my second question. Paano yung mga client na may gusto silang ipagawa kaya lang hindi bagay sa features? Opo, Diba? pag ganun po, syempre, hindi natin siya pwedeng sabihin na, ma'am, hindi sa'yo bagay, ganun. Parang sasabihin natin, ma'am, baka gusto mo ng gantong style. Ganito rin naman siya ma-achieve natin, pero para medyo subtle lang, ganun. Parang ganun po, parang isa-segue na lang po natin na ganun. Pero may time po talaga, may mga client na gustong-gusto nila yung ganun. Oo, yung ipipilit. So, oo, ipipilit nila. Pero kasi syempre, kung ano yung gusto ni client, so minsan ibibigay natin. Pero dapat, meron din artistry na touch natin. So, kasi syempre, mahirap pang habang na-picturean, tinag ka. Sa'yo babalik. Sa amin babalik Diba? yun. Baka sabihin, bakit ganito yung makeup niya? Tapos, di ba po? So, pero syempre, kailangan ma-balance po natin. Nagustuhan ni client. And then, maganda rin po for the portfolio ni makeup artist. Exactly. Ayan, may another follow-up question si Mami Ray. Sabi niya, ano daw yung mga challenges mo being makeup artist since grabe ang competition sa field nyo? So, may na-experience ka na ba na siniraan ka para makuha nila yung para sa'yo na event? Wala pa naman po, thankfully. Pero yun nga po yung mahirap kasi sobrang dami na rin po ng makeup artists ngayon. Siguro nagkakaiba na lang po sila sa signature namin. Signature look, may tinatawag kasi signature look eh. Parang ngayon kasi nauso yung may signature look na yun talagang parang thigh makeup. So, ganon. So, kapag ganun po, parang i-depend na lang po natin yung kung anong touch mo talaga para malaman na, eto, gawa to ni ganitong makeup artist, gawa ko to, ganun. So, yun po siya. May ano talaga na yung kapag unang tingin mo, ay, kay ano to, kay Mika to. Kasi mayroon, parang may sumikat po na makeup artist and na creator din po siya na talagang almost lahat po na nag-start po recently na makeup artist, yun po talaga yung signature look na ginagawa nila. So, parang sobrang trending po siya sa mga bridals, ganan, sa mga nagpa-pageant. Pero iba-iba po rin kasi yung makeup ng bridal, ng pageantry, ng theater. Iba yung atake, di ba? Kasi ganun po. So, depende pa rin po talaga siya. Yun. Sa type of client. Tignan pa natin, ang dami pang comments sa umahabol. Ubusin natin. Diyos ko, may 23 comments pang nakapending. Ang dami. Sabi ni Direk, how do you keep updated daw? Ay, ito magandang question to. Kasi di ba, even makeups, it evolves. Yes. Di ba? So, how do you keep updated with the new trends ng makeup? Siguro sa social media na lang talaga. Kasi bumabalik lang po talaga ang trend eh. So, as of now, parang yung trending, yung recent na parang movie, parang animation movie siya. So, yun yung trending ngayon. So, gagayahin mo siya. So, more so parang ano lang po talaga, impersonation lang po talaga or gagayahin mo siya in your personal touch. Kasi hindi naman po lahat talaga automatically nagagaya yung makeup eh. So, iba-iba po talaga kami ng parang pag-aayos, gano'n. Was there naubos sa English ko, di ba? Is there a chance or may nangyari ba sa'yo that you created your own makeup trend? Wala pa naman. Pero siguro yung pinaka-recent ko na ginagawa po sa social media ko, yung gumagawa ko ng mga Get Ready With Me na ang background music is mga sad song na hindi siya related sa, yun, siguro yun yung ano sad ko. girl. Oo, kaya natawa sila, sasabihin nila, hala ate, tapos na ba yan? Naiyak na ako dito. Mga ganun sila. Okay. So, basahin pa natin yung mga comments. Kailangan tayo humabol before tayo mag-end live today. Ang bilis, we only have 5 minutes, di ba? So, yan, sabi ni Miss Janice Olvida Campo, kinikilig naman daw po si Mr. Marlon Galvez. Nanonood sila. Ayan. Yeah, go Ate Mika, sabi ni Christine. Angela Alagar, my favorite content creator. Wow! Angela. Heart. Oh, may pretty friend yan. Yes. Clap naman for Riza. Ayan. Si Nenen. Ayan. Hi, Nenen. Tips po, the hoping to be like you. How to be you po. Wag nyo kong gayahin. Just be you, yourself. Wow. Yun talaga. So proud of you by Makis Perez. Thank you po. Ayan. Clap. Anong shape ng face ang mahirap na make-upan? Oo nga, meron ba? Hindi shape po eh. Siguro yung sa eye.
Ay. kapag hooded. Like ako, Mm. monolid, mahirap kami make-up. Like for example, yung mga smoky, Mhm. mga ganon, mahirap makita sa mata namin. Sa mga hooded, ganon. Yun yung Oh. mahirap. Sa face naman po, kayang gawaan nyo ng contour. Yun, kayang agapan ng contour. Pero sa eyes po talaga ako nahirapan kasi eyes po yung kailangan detailed. Yes, exactly. Mm-mm. Kasi syempre, may ano yan eh, may right combination of colors, may Yes po. strokes, di ba? Tsaka depende po kung saan sila pupunta sa Mhm. mga events nila. Yon, at Mm-mm. nakadepende pa kung anong type of Yes, event yon. mm-mm. Yan. Sorry, Peter, meron pa ba tayong comments or that was the end of the line? Okay, Oh, perfect. Natapos naubos. natin. Okay. So, Naubos. Mika, here's what we're going to do. Okay, since we're already on top of the hour, we only have 4 minutes. Ang bilis, di ba? Bilis. I'll be giving the floor to you right now. Syempre to where we can contact you, promote your gigs kung meron. Yes. And syempre yung pages mo. So I'll give the floor to you, Mika. The time is yours. Okay. Hi guys! So, please follow me on my social media accounts po. On Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube po. All on Mika Sagwan. At Mika Sagwan lang po. Ayun. So, wala naman ako masyadong upcoming mga projects. Pero yun lang. Sana po, supportahan niyo pa rin po ako sa ginagawa ko sa live, which is content creation. And of course, sana po hire niyo rin po ako as your makeup artist. Ayun po. Ayun, thank you so much, Mika. So everyone, guys, so before we totally end, no, we would like to once again thank our sponsors. We have SNAI Aesthetic Clinics. So if you want to have a beautiful and radiant skin, punta na agad sa pinakamalapit nilang branch. So we have in Mandaluyong City and in Quezon City, Amoranto. Also, we also want to invite everyone to please do like and subscribe to our live stream, no, with Ignis Novus Artist Management. So, syempre, every Monday, we have Chikahan with Mami Ray. Yan. And then, up top, download podcast every Wednesday with Caleb Alvarez and Charles Dion Partido. And syempre, yours truly, every Thursday's Coffee Chat with the Ven. All of those live streams po are happening every 7 p.m. through our Facebook page, Ignis Novus Artist Management. And lastly, please do like, subscribe, and follow Ignis Novus Artist Management, Facebook and Instagram. And syempre sa TikTok, we have at ignusnovus.official. For First Son Production, we have First Son Production for Facebook and Instagram. And of course, sa YouTube, we have First Son Creatives. And once again, guys, for those who are aspiring to become a theater actors, we do have an open audition this coming Saturday. Sa Saturday na po yan ha. Please be there in Mirror Studio, second floor. This is in Poblacion, Makati. So our audition will be starting from 4:30 p.m. Hapon po ha. 4:30 p.m. until 8 p.m. po ng gabi. So we'll see you there. Kasi nandun kami to observe you and we will be able to see kung meron kayong characters na papasok with our 3 ongoing theater plays with First Son Production. Tama ba? 3 yung openings natin na? Right. Yeah, we have 3 theater plays. Ayun. And medyo nahirapan tayong huminga doon. Ang haba di ba? And also, please do follow me as well on my social media account. On Facebook, it's Deven Noveno or Daven Noveno. For Instagram, it's it's king_mo_ako. Ayan. At syempre, on my TikTok account as well, it's Daven Noveno. So again, guys, once again, we would like to thank you for staying with us. Mika, thank you so much for the time. Ang bilis, no? Kaya nga. Hindi ko na malayan. 1 hour na pala yun. Yes, it's already been 1 hour. And guys, kagaya ng parati naming sinasabi, no, in order for you to taste life, no, you have to taste it like a cup of coffee for you to enjoy it. Okay? So maraming salamat again, guys, and we'll see you again next week, same time, same day. Bye, guys!